Isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Okay lang, miss. Miss, okay tayo. Okay, bago po tayo magsimula sa ating virtual class, inaanyayahan ko po kayong lahat na buksan ang inyong mga mikropono at saka ang inyong mga kamera para sa ating panalangin. Chris Martin, please turn on your camera. Rafael and Zach. Para sa ating panalangin, ito po ay pangungunahan ni Mark Capuno. Hello Mark, narinig niyo po ba ko dyan? Mark lost his connection. Mark, are you still there? Yes, miss. Okay. You lead the prayer now. Hello Mark. Yes, miss. Can you hear? Rinig niyo? Sige na po dyan. Manalangin na po tayo. Rinig ako, miss. Oo, maririnig na kita. Ama namin, miss. Gawa lang. Own prayer. Own prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa biyaya na mo binigay sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. At lagi mo kaming gabayan araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyo, grade 8. Magandang hapon. Magandang hapon, miss. Okay, sana naman po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon dyan. Show me your two thumbs if you're feeling great right now. Alright, how about you, Shannon? Shannon, are you right there? Can you hear me? Alright, how about Rafael? Rafael, do you have problem with your camera? Can you please type it here on the chat box? Magandang hapon, miss. Okay. Let me do the checking of attendance first. Say present as I call your name. Zach. Zach. Present. Jamaica. Maxine. Present. Vance. 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 I can't hear you, Vance. Mark Andre. Present, miss. Chris Martin. Chris Yes. Martin. Okay. Present. Amber. Amber. Amber is present. Anessa. Anessa. Miss. Okay. Shannon. Jefferson. Jefferson is not around. Reese. Reese is here. Kisha. Present. Kisha. Christian. Renz. Renz. Roland James. Amor. Present, miss. Trisha. Where's Trisha? Not here. Rafael. Present. Ay, naday. Okay. Wait for a while. Tingnan nyo kung na-share ko ba ang screen ko dyan. How about that one? Makikita nyo po ba ang screen ko dito? Black. Not yet, miss. It's black. Nana, miss. Nag-blink. How about that one?
Blink, miss. How about this one? Still blinking? No, miss. Okay. Wait for a while. Okay, suriin mabuti ang larawan na aking ipinapakita dyan sa screen ninyo ngayon. Ano ba ang inyong natutunan tungkol sa larawang ito? Anong larawan ang nakikita niyo dyan? Globo. Globo. Okay. Ang larawang ipinapakita ko ay ang larawan ng globo. Ngayon, ano ba ang inyong natutunan mula sa AP ninyo sa grade 7? Ano ang natutunan nyo tungkol sa globo? Can I ask? Can I ask Reese? Reese, ano ang natutunan mo tungkol sa globo? Or ano ang Mga bansa, miss. okay, tumutukoy ito sa mga bansa. How about you, Zach? Zach, ano ang pumapatak sa isipan mo pag nakikita mo ang larawan ng globo? Ito ay tumutukoy sa ano? Okay, can we have Tanhay? Amor? Amor? Koan, miss, ito ay larawan kung saan nakalagay ang bawat bansa. Okay. In other words, ang globo ang sumisimbolo ng ating daigdig. Pag sinasabi nating daigdig, ito ay tumutukoy sa mga ano ang nasa daigdig? Mga different countries all over the universe. Ngayon, ano kaya ang mga katangiang tinataglay? Ano kaya ang mga katangiang tinataglay ng ating globo o ng ating daigdig? Malalaman natin mamaya. Wait for a while. Hindi na ako nakapag-share screen dito. Ano nakikita niyo sa screen niyo dyan? Ba namin, miss. How about this one? Mga best. Ay, Wow. Okay. Okay. Since tatalakayin natin ngayon ang mga katangian na tinataglay ng ating globo or ng ating daigdig, kikilalanin muna natin kung ano ang heograpiya since ang heograpiya ay ang pag-aaral ng ibabaw ng mundo at ang mga proseso ng paghubog dito. Pakibasa ng pangalawa, can I have Vance? Pakibasa ng pangalawa, Vance. Ito ay nagsisimula sa salitang Griego na geo na ibig sabihin ay lupa at graphen na nangangahulugang sumulat ukol sa lupa o mundo. Okay. Ito ay nagsisimula sa salitang Griego na geo na ibig sabihin ay lupa at graphen naman kung saan ito ay nangangahulugang sumulat ukol sa lupa o mundo. Now, sa praktikal na kahulugan, ang heograpiya ay ang pag-aaral ng kapaligiran, tao at ng pinagkukunang yaman na kanilang ginagamit. Okay. Bilang isang disiplina, ano ba yung ibig sabihin ng disiplina? In other words, disiplina bilang isang subject. Okay. Ang heograpiya ay nahahati sa pag-aaral hinggil sa pisikal na kapaligiran ng tao at kung paano ito nakaimpluwensya sa kanyang panlipunan at kultural na pag-uunlad. Yan ay base sa heograpiya bilang isang disiplina. Okay. Sa heograpiya bilang isang disiplina or bilang isang subject,
ito ay nahahati sa dalawang sangay. What are the two branches? This includes geographiyang physical, which we are going to talk about, and geographiyang pantao. But we are going to focus more on geographiyang physical since our topic is the katangiang physical ng mundo. Okay, let's try to find out ano ang ibig sabihin ng geografiyang pisikal. Okay, pakibasa kung ano ang ibig sabihin ng geografiyang pisikal dyan. Can I have Maxine? Ang heograpiyang pisikal, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng likas na kapaligiran. Okay, very good. Wait. Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng likas na kapaligiran. When we say likas na kapaligiran, from the root word itself, likas na kapaligiran, meaning in our surroundings. It refers to the anyong lupa, anyong tubig, the atmosphere, the climate, panahon, hayop, halaman, at mga yamang likas. Yan ang under ng geografiyang pisikal. Next. Okay. Uunahin nating tatalakayin ang istruktura ng daigdig. Ano-ano nga ba ang istruktura na binubuo ng ating daigdig? Okay. Batay sa larawang ipinapakita ko dito, ilan ba ang istruktura ng ating daigdig? Can I have Kisha? Sa makikita nyo dyan sa screens ninyo, ilan ba ang istruktura ng ating daigdig? 4, Miss. Okay, can you please name the 4? Starts kinahanglan, Miss. Oo. Sige. Crust, mantle, outer core, inner core. Okay. Again, there are four structures or istruktura ng daigdig. Ito ay ang mga crust, mantle, outer core, at inner core. Now, ngayong hapon na ito ay tatalakayin natin o ibahagi natin ang kaibahan ng 4 na yon. Sino ba sa inyo dito ang may kaalaman kung ano ang ibig sabihin ng crust? Alam kong hindi lang sa AP natin ito natatalakay kundi pati na sa inyong science, 'di ba? You already met these words. Okay, can I ask Shannon? Shannon, do you have any idea what do you mean by crust? Okay, Shannon don't have any idea. How about you, Anessa? Anessa, may kaalaman ka ba tungkol sa crust? Kung ano ang ibig sabihin ng crust? Wala rin po. Okay. Okay. Ang crust, ito ang matigas at mabatong bahagi ng planeta. Kung mapapansin nyo, ang crust ay nakalocate dito. In other words, this is the outer part of the daigdig. Ito ang pinakahuling parte ng daigdig kung saan ano ang makikita dito. Makikita dito ang kapatagan at ang kalupaan. The second one we have is the mantle. Mantle is the second layer of the earth. As what you have noticed here, this is the mantle. Ito ang mantle. Tutunghayan natin kung ano ang ibig sabihin ng mantle. Pakibasa. Can we have Shannon? Pakibasa kung ano ang ibig sabihin ng mantle. Ito ay isang patong ng mga batong napakainit kung kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Okay. Mantle, ito ay isang patong ng mga batong napakainit kung kaya't malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Meaning in the mantle, there's no life there. Bakit? Dahil ang lugar na yon or ang part na yon ng ating mundo ay napakainit. Kaya nga, walang taong naninirahan doon at walang taong nabubuhay doon. Okay. The third and the fourth one we have is the inner core and the outer core. When we say inner core, ito ang pinakagitnang bahagi ng mundo
At ang outer core naman ay ang pangalawa sa pinakahuling bahagi ng mundo. As what you have noticed here, ito po dito sa banda, pinakagitna, ito po ay tinatawag na inner core. At ang pangalawa mula dito sa gitna ay ang outer core, followed by mantle, and the last one here is the crust. Alright? Ano-ano ang apat na istruktura ng daigdig? Can I have Chris Martin? Chris Martin, pwede mo po bang ibahagi sa atin kung ano ang apat na istruktura ng daigdig? Crust, mantle, outer core, inner core. Okay. Now, let's proceed to the next one. We have ang mga grid ng daigdig. Okay. Tatatapos lang natin sa istruktura ng daigdig. Ngayon, tutunghayan din naman natin kung ano-ano ang mga grid ng daigdig. Alam kong may mga prior knowledge na kayo about dito kasi hindi lang sa AP again, hindi lang to sa AP na tatalakay, kundi pati na rin sa inyong science. Okay, tutunghayan natin kung ano ang mga linyang nakaguhit dito at ano ang ibig sabihin ng mga linyang ito. Titingnan natin, magsisimula tayo kay longitude. Ano nga ba ang longitude? Can I ask Kisha? Ano ba ang longitude para sa iyo, Kisha? Kaan minutes kanang pa itawagan namin sir. Nalimot na ko, miss. Longitude. Ano ba ang longitude? Can I ask Anessa? Anessa, can you still hear me out there? Anessa, pawala-wala yung signal mo dyan. Anessa's connection is lost. Okay, can I ask Mark, pwede niyo po bang ibahagi kung ano ang ibig sabihin ng longitude para sa'yo? Ang pabahagyang linya, miss. Ha? Pabahagyang linya sa globo. Okay. When we say longitude, wait for a while. Okay. Pag sinasabing longitude, ito ay ang pababang linya sa mapa o globo. Ito ang nagbibigay ng lokasyong silangan o kanluran. Ito rin ay ginagamit upang matutukoy ang oras sa bawat bahagi ng mundo. Now, let's try to look at the picture. Nasaan dito ang longitude? Okay, longitude is located here. These lines here, kung saan ito ay ang mga linyang pababang linya, from the top to the bottom. Meaning, mula dito hanggang dito. Itong mga linyang nakaganito, mula itaas hanggang pababa, ito ay tinatawag na longitude. Meaning, pabarog. Basta pabarog, long, ibig sabihin longitude. Pag sinasabi rin namang pahalang na linya sa mapa, o kaya siya ay nagbibigay ng lokasyon ng hilaga o timog, ito ay tinatawag na latitude. Kung makikita nyo dyan sa inyong mga screens, ito ay tinatawag na latitude. Itong mga guhit na pahalang. Kung nakita niyo po ba dyan sa inyong mga screens ang kaibahan ng latitude at ng longitude? Yes, miss. When it's pataas, kung pataas iyang line, that we called it longitude. But if it's pababag, we called it latitude. Did you get it? Did you get it? Okay. Nakuha niyo po ba ang kaibahan ng longitude at latitude? Again, kung pataas, kung mula taas hanggang pababa, ito ay tinatawag na longitude. Kung ito ay pahalang na linya, meaning across, dili siya pa straight line, dili siya pa what you call that one, from top to bottom, if hindi siya ganon,
yan ay tinatawag na latitude. Okay. Next. Next, we have the Ecuador. Where can we locate the Ecuador, or where is the Ecuador located? Okay, it's here. When we say Ecuador, ito ay isang kathang-isip na bilog na ginuguhit sa palibot ng planeta. As what you have noticed in the picture, did you see this one, the orange one, the orange line here? This is called Ecuador. Right? Did you see my screen here? Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po ba? Okay. Again, I'll do this one by one ha. Again, if pabarog siya, we called it longitude. If pababag siya, we called it latitude. But the one that separates here, this one, pahalang na linya. Nawa, miss. Block siya, miss. Black, miss. Okay, I'll do it again. Nara, miss. Ay, nag-blinking, miss. What that one? Okay. Anak, miss. This yellow line or yellow-orange line here is what we call as the Ecuador. Okay? Now, the fourth one we have is the prime meridian. Ano ang ibig sabihin ng, or nasaan sa parte ng globong ito ang prime meridian? Kung nakikita niyo dyan sa screens ninyo, ito ang tinatawag na prime meridian. Ito ay kasalungat din sa Ecuador. Kung ang Ecuador ay pahalang na guhit na humahati sa globo, ang prime meridian naman ay ang pataas na linya na humahati sa globo. Again, this is the opposite of Ecuador. Next we have is the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. As what you have noticed here, this part is the Tropic of Cancer, which is located 23.5 degrees north of Ecuador. And the Tropic of Capricorn is located 23.5 south of Ecuador. Ibig sabihin, sila po ay nahahati sa Ecuador. Kung titingnan nyo sa inyong mga screen, teka muna kasi naglo-loading ang ano ko dito. Teka muna ha. Nakikita niyo po ba dyan? Nakikita niyo po ba dyan? Amen. Ha? Wala ba kayong nakikita? Meron, miss. Meron, miss. Okay, again ha. Tropic of Cancer is located 23.5 degrees north of Ecuador. And Tropic of Capricorn is located 23.5 south of Ecuador. So kung titingnan ninyo, ang nakaseparate lang sa kanila is the Ecuador. Yung isa nandyan sa ibaba ng Ecuador at yung isa nandito sa ibaba ng Ecuador. Did you get it? Okay. Next, we have Arctic of Circle and Antarctic of Circle. Okay. Arctic of Circle is located 66.5 degrees north of Ecuador. And ang kaatbang niya is the opposite of Arctic Circle is the Antarctic Circle. Antarctic Circle is located 66.5 degrees south of Ecuador, meaning inyong basihan dito sa pag-locate ay ang Ecuador. Again, Ecuador, kung papunta kayong itaas, followed by Tropic of Cancer, which is located 23.5 degrees north, followed by Arctic Circle, which is located 66.5 degrees north. Kung babalik kayo dito sa bandang ibaba, pagkatapos ng Ecuador ay ang Tropic of Capricorn, which is located 23.5 degrees south of Ecuador, and to be followed by the Antarctic Circle,
66 degrees and one half, 66 and 1/2 degrees south of Ecuador. Okay, now we are going to locate here the North Pole and the South Pole. Again, don't be confused. The upper part is what we call as the North Pole. At sa bandang ito naman ay ang South Pole. May mga katanungan po ba dyan kung saan na-locate ang naisaulo na niyo po ba kung saan na-locate ang mga grid ng daigdig? No, miss. Okay. Again ha, para hindi kayo para maiintindihan nyo ang mga locations ng bawat grid ng daigdig. Again, if it is pataas or pabarog, we call it longitude. If it is pababag, we call it latitude. The one that separates the globe, pero pahalang ang linya, we call it equator. But if it is pataas na nagsiseparate ng ating mundo, ito ay tinatawag na prime meridian. Okay. Now, your basis here is the equator. 23 degrees and 23 and 1/2 degrees of north of Ecuador, it is called Tropic of Cancer. But if it is 23 and 1/2 degrees south of Ecuador, ito ay tinatawag na Tropic of Capricorn. Pag sinasabi nating 66 and 1/2 degrees north of Ecuador, ito ay tinatawag na Arctic Circle. Pag sinasabi namang 66 and 1/2 degrees South Ecuador, yan ay tinatawag nating Arctic Circle. Okay. Ano ibig sabihin ng kinaroonan ng Pilipinas? May mga katanungan po ba dyan? Malinaw na po bang naiintindihan kung nasaan ang location ng bawat grid ng ating mapa? Okay, again, show me your right thumb if you already understand the location of each part of the grid, each grid of the daigdig. All right. Now, nakikita niyo po ba ang screen ko dito? Okay. Now, para sa inyong gawain, pumunta sa inyong LMS at i-access ang asignaturang Araling Panlipunan 8. Hanapin ang gawain bilang isa. Sagutan ito simula sa pinakataas na blanko hanggang sa ibaba, marahil ay hindi po ito nalalagyan ng mga numero. Okay. Para sa inyong gawain, maaari inyo itong sagutan kung may oras kayo dyan, may free time kayo. Kasi ang deadline natin sa bawat gawain ay every Saturday. Pwede niyong sagutan ngayon, pwede rin during your free time. Again, the deadline for this activity is every Saturday. Pero hindi ibig sabihin na kapag Saturday ang deadlines ng lahat ng mga gawain ninyo, ay hindi na ninyo gagawin ang inyong mga gawain. Kumbaga, nagsiset lang kami ng time for checking para may mga oras kayo dyan, may mahabang oras kayo dyan na i-review ang lahat ng mga gawain niyo sa bahay. Naiintindihan niyo po ba? Okay. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang, i-explain ko sa inyo kung ano ang ating gawain or patungkol saan ang ating gawain. Okay. Ang ating gawain ay tungkol sa mga grid ng daigdig. Sa inyong gawain ay nakalagay doon ang isang globo kung saan nagkaroon ng maraming blanco rito. Ang inyong gagawin lamang po ay ilolocate nyo kung ano ang tawag sa mga parte na yon. Hindi ko na ilagyan ng mga numbers dyan kung saan doon ang number 1, number 2, number 3, and so on. Ang gusto ko lang gawin nyo ay magsimula kayong mag-answer sa ibabang bahagi
paubos. Again, you're going to start answering from the top until on the bottom part because I didn't put the numbers over there. Understood? Understood? Again, magsimula kayong simulan yung sagutin ang nasa itaas hanggang pababa. At saka, alam kong mahihirapan kayong alam kong mahihirapan kayong sagutin dyan kasi dapat unang-una ay dapat lagyan nyo ng text box. Marunong na po ba kayong maglagay ng text box? Punta lang kayo sa insert. Pag na-download nyo na yan, enable editing. Pagkatapos pumunta kayo sa insert sa inyong Microsoft Word. Nandun ang insert. Pagkatapos, insert text box or draw text box para mailagay ninyo ang mga sagot niyo sa nakalaan na mga blanco. Is it clear? But if you find it very difficult, you can put your separate answers on the bottom part kung hindi ka marunong maglagay ng text box. Again, kung hindi ka marunong maglagay ng text box, just separate your answers on the lower part or on the bottom part of the answer sheets. Again, the systematic way of answering is from top until the bottom. Get it? Okay. Let's go. Any questions? Mga katanungan? Malinaw na po na ibahagi ko ang gawain ninyo? Okay. Now that you don't have any questions at all, yun lamang po. Let's call it a day. Maraming salamat at paalam, grade 8. Paalam. Paalam, Miss. Okay, paalam. Thank you, Miss. Ang Pilipinas ay makikita sa timog, silangang, Asya.